Conference Committee report. All those Mr. Speaker, major may I speak on a matter of personal and collective privilege to defend my integrity against criticisms on my stand not to participate in this Congress's impeachment process. the gentleman from Caloocan has 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislators in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral, tulad ng NBI, COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili
sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yon, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Risen ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Arisi to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any